Iniwan nila siya sa kuta, isang maliit na katawang na umiiyak sa loob ng mga punong nagkikiskisan sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Hindi ko agad inisip kung ano ang tama o mali. Gumalaw lang ang unang panig ng aking pagkatao na ipinakilala ng buhay bilang manunugis. Protektahan ang mahihinang, hindi man ibig sabihin ay walang kapalit na panganib. Ako si Martin. Lumakad ako palabas na basang pawis at may bahid na usok ng kupra sa aking damit at sa likod ng bawat hakbang naroon ang pangalan ng bahay namin, si Yanyan, at ang pangarap naming magkaroon ng anak na matagal nang umaaligid sa aming mga gabi. Noong gabing iyon, kasama ko sina Eduardo at Andrew. Tatlo kaming nakasanayan ng pag-ikot sa bundok at tabing kalasangan. Alam ang lahat ng lihim na daan at mga bilog ng usok kung saan nagsasalo ang mga aswang tuwing gabi. Pero wala sa amin ang naghada na makakita ng tanaong tanawin. Isang bata, hibla ng buhok na malagkit pa sa putik, may kumakapit na maliit na kamay sa isang ugat na parang pugad, umiiyak ng sunod-sunod, parang may hinihinging hindi niya may salaysay. "You hearing that?" Bulong ni Andrew, papalapit na parang takot sa sariling boses. Sa dilim, ang mga dahon ay nagkikiskisan at ang hangin amoy ng langis mula sa palay at laging may latang usok ng naglalaga. Hindi ka pwedeng magsinungaling sa pisngi ng hangin. Sinasabi nito ang totoo. Tinapik ko ang maliit na balikat ng sanggol. Mainit pa ang balat, parang may nangyaring mainit sa loob ng katawan niya. Hindi kami ang unang dumating sa kuta na iyon, pero kami lang ang nakita. May bakas ng pagdududa sa mukha ng dalawa kong kasama. Alam nila ang pinapangalanan ng mga puwang na yan. "Maaaring bitbit ng aswang," sabi ni Eduardo. "Baka ipinapabalik sa kanila ang supling. Ngunit hindi ka pwedeng basta-basta mag-iwan ng bata sa kagubatan. Hindi kami pulis. Kami ay manunugis, tagapagbantay ng baryo, tagapangalaga ng mga naglalakihang batas ng kagubatan at ng puso." Dinala namin siya pauwi. May tumagal-tagal na paglalakad. At habang naglalakad ako'y hinihigop ko ang bawat amoy na pumapailan lang sa gabi. Niyog na naluluto para gawing kape sa umaga, latang mantika, lupa na bagong umagos mula sa ulan. Sa daan, tahimik ang bata. Napapikit ang mga mata niya na parang linilimi ng mga panaginip na hindi namin alam. Nagtiyakan kami na hindi kami susundan. Pag-uwi namin sa maliit naming kubo, naramdaman ko ang kakaibang lungkot at aliwalas sa pareho. Ang bahay namin, punong-puno ng lumang muebles at mga litrato ng pamilyang wala ng dagdag dahil kami lang niyan yan. Tumunog ang pinto at sa pag-imbukas niya, nakita ko agad ang nag-iisang larawan ng kanyang pagkababae. Nag-aabang, may kakaibang pag-asang hindi kailanman naglalaho. Hindi ako nagpakilala. Dito nagsimula ang pag-uwi ng isang bagong tiyak na problema. Ano ang gagawin namin sa batang ito? "Martin, saan mo nakuha yan?" Ang una niyang tanong, hindi galit, may pagkabigla sa boses niya. Ininawakan niya ang maliit na kamay ng bata na biglang kumapit sa kanyang daliri. May tunog na nagbago sa ating pareho, isang tunog na halos parang pag-amin ng puso. "Iniwan sa kuta," sagot ko, umiiyak sa ilalim ng ugat. Umiilaw ang mukha ni Yanyan at may halong pagkakandili at takot. Alam kong may mga kwento siyang narinig noon pa. Ang kanyang lola noon ay nagkwento ng mga gabing ganito na kailangang pagsaluhan ng baryo. Ngunit may pagkakaiba ngayon. Kami na matagal nang naghahangad ng anak ay natubuan ng pag-asa na hindi namin inaasahan. Ang bata, maliit man, nagdala ng init sa aming maliit na kubo na parang ilaw sa dilim ng mahabang gabi. May pagpupulong sa baryo kinabukasan. Nagtipon-tipon ang mga matatanda sa talipapa na may pulang tali ng sinulid at mga lumang upuan na may bakas ng ulan. Dito unang nabuo ang alintana ng komunidad. Pwede ba niyang manatili? Paano natin malalaman kung totoo o hindi? May mga bulong tungkol sa dugo at uri ng pagkakalalaki. May mga mata na parang sandata at may mga kamay na sumisipit. Ngunit ang pangunahing tanong ay laging umiikot sa isang bagay. Sino ang may panganagutan sa bata? "Iyong gawain ninyo ang ipagtanggol ang bayan," sabi ni Mang Kano, isa sa matatanda, sumasabay sa usapan. Pero hindi tayo dapat magmadali. Baka ito'y panghinihinayang ng aswang upang pasinungalingan tayo. May tamang punto siya. Lumalabas ang ating dualidad. Puso na nais tumanggap, utak na nagbabantay.
Sa bandang wakas, dahil ako ang nakakita at dahil hindi ko kaya't iwan siyang mabukulot sa kuta, nagpasya kami. Pansamantalang siya'y aming aalagaan habang sinisikap alamin ang kanyang pinagmulan. 3 araw muna, ngulit kaila'y ipinangako ko sa sarili ko ang mas marami. 1 pang linggo kung kinakailangan. Hindi kami basta magpapasakit ng inosente, ngulit hindi rin kami papayag na maging sanhi ng panganib sa sariling bayan. Bumalik ako sa bahay ng may daladalang timba ng maligamgam na tubig. Pinanasan ni Yanyan ang mukha ng bata at ang amoy ng sabon ng buhok na may halong alikabok ay nagpaalala sa akin ng mga umagang naglilinis kami ng kusina. Ano ang pangalan? Tanong ng palabas niya, parang may pag-asa na maglalakbay tayo sa bagong araw. Di ko alam, sagot ko, wala siyang dala. Napangiti si Yanyan ng bahagya na puno ng init ang mga mata niya. Tawagin natin siyang lalaki, biro niya, nang napangiti kami ng bahagya. Pero hindi kami nagtagal sa biro, alam namin na kailangan ng higit pa sa pangalan. Sa unang gabi, inaruga namin siya na parang isang bagay na natagpuan mula sa ibang panahon. Pinakain ni Yanyan ng minindal na lugaw, naupo si Andrew ng malapit at nang tumitig sa maliit na katawan na siya yung sinasabi niyang hindi dapat siyang iwan. Saan niya pinanggalingan ng mga mata niya? Tanong ni Andrew. Umihinga siya na parang may kuryenteng marahang sa dibdib. Hindi ko sinabing may kakaiba. Hayaan nating hindi agad matukoy. Nagising ako sa gitna ng gabi dahil sa isang malambot na tunog, isang iyak na hindi matukoy kung tao o hayop. Lumabas ako ng kwarto at nakita ang batalyon ng buwan sa bubong, sumisiklab ang mga bituin. Nakaupo si Yanyan sa pintuan, ang sanggol nakasakay sa kandungan niya. Ang laki ng mukha niya kapag umiiyak, mahina niyang sabi. Nakita ko sa mata niya ang nag-aalimpuyong pagnanais, ang babae na nagdasal sa loob ng gabi, nagbigay ng pangako na magiging ina. Dito nagsimulang umusbong ang isang bagong puwersa sa aming relasyon, ang kagalakan na sa kamay takot na lumuluba. Kinabukasan, nagpunta kami kay Lola Lisa. Hindi ko inaasahan na magmamadaling humingi ng payo sa isang albularyo, ngunit ang mundo namin ay tumatakbo sa kasanayan ng tradisyon. Si Lola Lisa ay maliit na babae na may kamay na nababalutan ng tinta ng paghingi ng dasal at may amoy ng dahon ng siling labuyo na hindi nawawala kahit malayo siya. Tumingin siya sa sanggol, tapik sa noo at tumahimik ng tumahimik ang lahat. Makikipag-usap siya sa kanya parang nagbabasa ng orasyon, hindi siya nagmamadali. Ang kanyang itim na mata ay nakatingin sa maliliit na galaw ng katawan. May orasyon ako, sabi niya sa amin na parang hindi minamaliit ang bigat ng posisyon niya. Hindi panlunas kung ayaw ninyong maniwala. Proteksyon lang muna. Ipinakita niya ang palad niya na puno ng bakas ng panahon, mga linya ng pakikipaglaban at pag-ibig. Kung ibibigay ninyo sa akin, magtatakbo ako ng ritual. Ngunit kailangan ng permiso ng may-ari ng bahay at ng nilalang na maggagabay, sabi niya at tumingin kay Yanyan. Huminto ang hangin sa aming mga dibdib. Napagtanto kong may hangganan ang ating lakas. Kailangan ng pagkakaisa ng komunidad para magsagawa ng ritual na hindi madaling gawin. Sa puntong iyon, nagpasya kami, magbabantay. Hindi kami mananalo sa ilang saglit na pag-uusap. Kailangan maganda ang pagtingin ng bawat isa. Nagpatibay kami ng mga ruta ng paglalakad, simpleng tanda sa mga punong lakas at pagbabanggit sa isa't isa kung sino ang malapit. Ang pagiging manunugis ay hindi lamang pag-away, ito ay pag-alaga ng pamayanan. Alam ko ang mga bakas sa lupa, alam ko ang daan pauwi ng mga hayop, alam ko ang tuldok ng ilaw na hindi dapat pinapansin. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong nakita ang bata lumago, hindi sa bilis na usual sa mga kwento, kundi sa mga maliliit na hakbang. Unang pagtigil sa iyak kapag dinalahan ng dila ang likod ng dila, unang ngipin na bumubukal na hindi pa matunton, unang pagngiti na parang may lihim na hindi pa ipinahahayag. Si Yanyan sa kabilang banda, lumalalim ang pag-aalaga pero may paglayo na nagsimulang magtagta ng espasyo sa pagitan niya at ng bata. Minsan siya'y mahilig magsalita ng mahinahon sa ulo ng sanggol at lagpas sa inyong inisip ko, may mga sandaling umiikot ang mga tanong sa loob ng kanyang mga mata. Sino siya? Ano ang pamana niya? Ang mga bagay na kailangan tanungin ng aming lahi kahit hindi namin gustong iaminin. May isang gabi na hindi ko malilimutan. Ang buwan ay perpektong bilog at maliwanag. At habang nakaupo kami sa labas ng kubo, nakikinig sa tahimik na paghinga ng baryo,
Napansin kong nakatayo sa patio ang kapitbahay namin, si Mang Kanor. Siya ay may malaking tindahan ng mais at palay at kilala sa baryo at madalas ay mahinahon sa pananalita. Ngulit ang mga kwento sa bayan ay nag-iiwan ng bakas. May sinasabing lumipas na ng may mga taong nagbago, may mga naging iba sa kanilang mga pamilya. Naisip ko noon na lahat ng taong naglalakad sa gabi ay may kanya-kanyang sigaw ng kwento sa loob. Sinalubong siya namin ni Yan dahil hindi naman karaniwan sa kanya ang maglakad-lakad sa madaling gabi. May dala akong bagay, sabi niya ng dahan-dahan. Nagdala siya ng pitaka na hindi ko alam ang laman. Nang inabot niya sa amin, nakita ko ang dugo. Hindi maraming dugo, isang guhit lang sa mga daliri niya. Nanlaki ang mata ko. Nasugatan ka? Tanun ko agad. Napindot ako ng kaba. Ngulit ngumiti siya nang may halong lungkot. Hindi ako nasaktan, sagot niya. Isang manok lang. May pumangit na malamig sa gubat kanina at baka may kakilala niyo. Naiintindihan ko ang kanyang pag-iwas. Sa baryo, madaling magkaroon ng haka-haka. Hindi ako tumuloy sa paniniwala, ngunit may kakaibang pag-igting na umusbong sa dibdib ko. Naglakad siya palayo, ngunit ang damdamin ko ay hindi na ganoon kasimple. Bumalik ako sa kubo at nagdilim ang isip ko sa mga tanong. Bakit si Mang Kanor magdala ng kakaibang kwento sa gabi? Ano ang ibig sabihin ng guhit na iyon ng dugo? Sa puso ko, alam kong may mga bagay na hindi dapat nating basta-basta pinababayaan. Hindi dahil takot, kundi dahil tungkulin namin bilang mga taong nagbabantay. Isang linggo lang, may nangyari. Isang linggo lang, may nangyari. Kung gusto ninyo ng mga ganitong tunay na kwento at gusto ninyo ng mga katotohanan mula sa bundok at baryo, mag-subscribe kayo muna. Bumalik kayo sa mga susunod na kwento. Ang unang gabi ng serye ng pag-atake nagsimula sa maliliit na palatandaan. Isang pailaw na kandila sa bakuran ng isang ina, isang unan na nag-iba ang amoy, tunog ng sapin-saping paa sa bubong na nagmumukhang mabigat na hindi tao. Hindi agad namin niuugnay sa bata ang mga ito, simpleng coincidences muna sa umaga. Dahil sa baryo, maraming sanhi ng takot. Pero pagkaraan ng 2 gabi, may 2 ina na nagising na hindi makagalaw ang kanilang mga braso at may pasa ang mga liig. Hindi nila alintana sa umaga hanggang sa lumabas ang kanilang mga anak na umiiyak nang tila may naiwan sa kanila na kakaibang bakas. Sa isang kaso, isang bagong panganak na ina ang natagpuan na umiiyak na hindi na kayang magpaliwanag. Ang kanyang dibdib ay parang natuyo ang lakas at ang paglalakad niya ay parang may tinik na sumusunod. Hindi namin sinabing aswang nang marinig namin ang mga ulat. Sa baryo, hindi mo basta-basta ilalabas ang salitang iyan kung wala kang patunay. Pero pagdating ng 3 gabi, may totoong dugo na nadama sa hangin. Hindi tulad ng dala ng sugatang manok. At ang hangin ay tila may bigat na pumipigil sa paghinga. Ang mga tao nagsimulang magbilang ng kanilang mga anak at nagpapalitan ng mga lumang kwento. Pagkatapos ng 3 insidente, nagtipon ng mga matanda at ang mga ina sa may plaza ng baryo. Ang mga mukha nila na puno ng pagod, may mga mata na nagdurusa, at may nag-ipa sa kolo ng usapan. Hindi na ito biro. Sa ganitong oras, pumapasok ang tungkulin ng manunugis. Hindi ito romantisado. Iyon ay gawaing puno ng pagod at pag-aalala. Pinagsama ko sina Eduardo at Andrew at kinausap namin ang mga kapitbahay na handang magbantay sa gabi. Nag-ikot kami ng mas madalas, naglatag ng mga palatandaan sa mga daan at pinakipot namin ang ruta pauwi ng bawat isa sa baryo. Hindi kami nagtatangkang magparinig para takutin ang aswang. Ang laban na ito ay hindi dapat mauwi sa paghahabulan na walang plano. Kung may aswang man, hindi ito babaliktad sa harap ng isang ilaw o baril. Mayroon itong sining ng paglipat at ng panlilihi sa dilim. Sa kabilang banda, may kakaibang pagbabago sa sanggol na hindi namin maiwasang pansinin. May gabing umiisang tulo ng malamig na pawis ang dumarik ng kanyang noo kahit mainit ang paligid. May pagyuko ng kanyang maliit na katawan na parang umaalulong sa isang tunog na hindi namin naririnig. Ngunit sa madaling salita, siya'y inosente. Umiiyak, natutulog, umiiyak ulit.
At kapag pinapangiti siya ni Yan, tila nalilimutan ng aming maliit na laruan ng mundo ang lahat. May pagkakataon ding bumangon siya sa gitna ng gabi at humakbang ng tila may pakiramdam sa isang direksyon. Minsan bumungad siya sa gabi at tumingin sa mga puno. Mga mata niya nagliliwanag ng kakaiba sa liwanag ng buwan. Hindi kami nagsasabi na ang mga ito ay sapat na dahilan para husgahan siya. Ako bilang manunugis ay alam kong may kabuuan ang pagtingin sa peligro. Ang tensyon sa pagitan ko at ni Yan lumaki ng dahan-dahan. Hindi ko matukoy agad kung ito ay galit, takot o isang halo ng dalawang bagay. Si Yan, bagamat dumidepensa sa bata ng buong puso, naglalabas ng maliliit na salitang may pag-aalinlangan. Martin, sabi niya minsan sa gabi, kung may kwento sa likod nito, hindi ba dapat nating malaman? Ang kanyang mga mata dati ay puno ng ilaw, biglang nagkukubli. Dumudugo ang pagkatao ng sinuman kapag ang pag-asa at takot ay nagtutunggali sa loob. Alam kong ang pagiging manunugis ko ay hindi ginawa para protektahan lang ang komunidad. May pag-asa rin akong protektahan ang aking tahanan. Ngunit paano kapag ang tahanan ay nagdadala ng isang mandirigma at isang misteryo sa loob? Dumating si Lola Lisa sa aming bahay isang umaga. Dala ang isang maliit na lata ng mga pinagdugtong-dugtong na tanim at mga dahon na pinatuyo. Binalot niya ang sanggol sa kanyang palad at agad nagbinyag ng isang manipis na orasyon. Hindi panunumbat, hindi panlunas sa paraan ng milagro, kundi isang pag-aalok ng proteksyon. Inilabas niya ang isang mahabang sinulid, pulang tali, at pinaikot-ikot sa gusok ng batya habang siya ay nagiinom ng maiksi at malumanay na dasal. Tinitingnan ko siya at nakita ko ang katahimikan sa mata niya. Isang taong nakita na ang pinakamadilim na bahagi ng buhay at alam kung paano bumalabas ng liwanag sa paligid nito. May mga palatandaan, sabi niya sa amin, at hindi niya kailanmang ginamit ang salitang aswang sa unang pagbanggit. Naglalakad sa gabi, nag-aalis ng lakas ng mga nanay, pumipili ng pagod. Hindi ito bagong panahon, mga anak. Ngunit may bago sa lasa ng hangin at may nilalang na naghahanap ng sarili niyang supling. Tumigil siya at sa kabila ng kanyang payak na tinig, naramdaman kong ang pahayag niya ay mabigat. Kung tatakbo tayo ng ritual, kailangan ng pagtutulungan. Kakailanganin ko rin ng tubig mula sa sapa, yung may limpyo at malamig. Kakailanganin ko ng mga bagong talim, hindi para pumatay, kundi para magpakita ng kalasag. Nag-usap kami ng komunidad tungkol sa ritual. May mga tumanggi, may mga nag-atubili. Ngulit nang isang ina ang muling magising at hindi makagalaw, nang ang isa naman ay magdusa ng may kakaibang panghihina. Walang sino man ang nakatayo na hindi nag-aalala. Sa sandaling iyon, ang ritual ni Lola Lisa ay hindi na lamang simbolo. Ito ay hakbang na kailangan para maprotektahan ang lahat. Tinipon namin ang mga nagkakaisang pamilya. Inilatag ni Lola Lisa ang mga dahon sa gitna, naglagay ng maalat na tubig at nagsimula ng orasyon na tila naglalakad sa hangin. Mga salita na sa ating modernong pandinig ay tila parang lumang alituntunin, ngunit sa katauhan nito may kahilingan. Huwag na daw sanang isilang pa ang karahasan sa loob ng inosenteng katawan. Ang paglalakad namin sa gabi ay naging mas maingat. Nagtala kami ng mga pagbabago sa ritmo ng pag-ikot namin at inutusan ko ang mga kalapit na baryo na magbigay alam sa anumang kakaibang paglabas. Sa isa sa mga pag-ikot, nakita ko ang mga yapak na hindi na tao. Maliliit ang pagitan at tila nagiiwan ng hugis na parang sapin-sapin marka. Hindi pa ito sapat para sa isang paratang, pero iyon ay sapat na palatandaan para mag-ingat kami ng kusa. Ang paglala ng mga kilos ng kapitbahay na si Mang Kanor ay unti-unting nagiging malinaw. Dati siya'y tahimik na magsasaka, maginoo sa kanyang pananalita at tila may hawak na mababang loob na pagod. Subalit pagdating ng huling 2 gabi, napansin ko siyang naglalakad palapit sa aming kubo ng palihim, may dalang isang supot na may dami ng bagay. Nakita ko rin siyang magbuhat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang kubo, minsan nag-iisang gabi na tila nag-uusap sa hangin. Minsan may kakaibang kamoy sa paligid niya na parang pinagsama ang maalat at tamis. Iba sa amoy na dumarating kapag may nagsusunog ng dahon ng mais. Nagkaroon ako ng maliit na usapan kay Andrew sa ilalim ng buwan tungkol sa posibilidad na si Kanor ay may kinalaman. Hindi natin siya pwedeng paratangin nang wala tayong ebidensya, sabi ni Andrew, at alam kong tama siya. Ngunit ang hinala ay hindi naman lumilitaw sa wala. Hindi iyon panandalian. Lumago ito sa pagdaan ng mga gabi. Isang gabi, habang nagbabantay kami sa bakuran, narinig namin ang isang iyak.
Hindi mula sa insenteng bata sa aming kubo, kundi mula sa kapitbahay na si Aling Rosa na may bagong panganak. Siya'y tumatakbo palabas ng bahay, hinahalulhog ang kawalan at humihingi ng tulong. Liminga kami at nakita namin ang 3 anino na naglaho sa gilid ng bukid. May pagkakataon akong makakita ng isang maliit na piraso ng buhok na nag-iilaw sa ilalim ng lampara, parang kulay abo na may bahid ng pula. Mabilis kaming naghabol at sinundan ang mga bakas ng dugo hanggang sa isang lumang bodega na pagmamay-ari ng pamilya Canor. Doon, sa gilid ng bodega, may natagpo ang maliit na sapin-saping marka at mga bakas na nag-uugnay sa mga insidente. Hindi naging madali ang desisyon. Mag-raid ba kami sa asyenda ni Canor nang walang malinaw na garantiya? Magkakaroon ba ng gulo sa pagitan ng aming pamilya at ng mga Canor na magsasaka? Subalit may insidenteng nagbago ng ihip. Isang bata mula sa ibang barangay ang natagpuang hindi na nagpapakilos at ang ama nito ay nagsabing may nakita siyang maliit na nilalang na may mahinang paggalaw na tumakbo palayo. Ito na ang tuluyan, hindi na pwedeng mag-atubiling gumilos. Inikot namin ang plano. Hindi ito katulad ng mga nakaraang pagsasalay sa mga kuta ng aswang kung saan umaasa kami sa kaalaman ng kagubatan at sa kapangyarihan ng sorpresa. Ang lugar ni Canor ay malawak, may mga damo at lumang punong niyog at may ilog malapit. Nagpahanda si Eduardo ng mga lambat at tali. Si Andrew naman ang nagklasifika ng mga pasukan. Ako ang nag-assign ng papel na mag-scout at lumapit sa tahanan gamit ang isang maliit na grupo. Hindi namin dala ang mga armas na makakapagsasalang ng tao. Dala namin ang liwanag ng apoy, mga panalangin at ang respeto na kailangan para harapin ang isang bagay na maaring tao at maaring hindi. Muli ko naalala ang sinabi ni Lola Lisa. Ang orasyon ay hindi para magtanggal ng buhay ng basta. Ito ay proteksyon at paghahanap ng paraan para hindi na maulit pa ang pagdurisa. Bago sumapit ang gabi ng raid, bumalik ako sa kubo at nakita si Yanya na nakaupo. Pinapahid ang tiyan niya ng dahan-dahan. Mas malaki na ang umbok at may liwanag na nagmumula sa kanyang mukha na hindi ko mawari. Hindi lamang takot, may pag-asa pa rin. Linapitan ko siya at hinawakan ng kanyang kamay. Kung may mangyari man, sabi niya ng mababa, huwag mong hayaan akong mawala sa iyo. Hindi iyon simpleng pahayag ng pag-ibig, iyon ay isang paghingi ng katiyakan. Pinuputol ko ang aking sariling pag-aalinlangan at sinabi ko na aalagaan ko sila kahit ano paman ang iba. Ang gabi ng raid ay malamig. Naglakad kami ng tahimik, nakaayos sa mga anino, may ilaw na nakatago sa mga ilalim ng palad. Papalapit kami sa bodega ni Canor. Napansin kong may kakaibang sigla sa paligid. Parang may mga dahong naghimay sa dilim, mga tunog ng mga daga o ng ulap sa damuhan. May dumatal na balahibo sa braso ko. Hindi ito takot lang, ito ay pagkakaalam ng panganib. Pumasok kami sa bodega gamit ang isang maliit na butas sa pinto. Sa loob, ang amoy ng lupa at amag at ng isang lumang pagkain ay sumabog. At doon, sa gitna ng bodega, nakaupo ang isang babaheng tila nalulunod sa luha, si Lola Alicia. Nakita ko agad ang pagkakakilanlan sa mata niya, may mga marka ng pagkapagod at paghingi ng kapatawaran. Ang baby na aming inaalagaan ay nasa tabi niya, nakahiga sa isang lumang payong at ang isa pang maliit na bata ay nakatakas sa sulok. Ang tanawin ay hindi ang inakala naming asyenda na puno ng tetangga na paikot-ikot. Ito ay mas komplikado, may halong pagmamalasakit at pagkasira. Lumabas si Mang Canor sa dilim. Hindi siya agad nagbago sa kanyang anyo, ngunit may isang bagay na hindi ko matatawag na tao lang. Ang kanyang mga mata ay tila may kalangitan na hindi karaniwan, malamig, matagal na hinayaan ang pagkakahiwalay mula sa tao. Nanginginig ako ng bahagya, ngunit pinaigting ang paghinga. Ito ang sandali na kailangan kong maging malinaw. Anong uri ng laban ang haharapin ko? Ang supling ba ay sumpang nilikha o isang bata lamang na sinubok ng kapalaran? Martin, mahina niyang tinawag at may kakaibang pagkilala sa tinig niya. Bakit ka nandito? Hindi siya umaalulong, lalo lamang nagiging mabagsik ang kanyang pangungusap. Lumapit siya ng marahan at habang papalapit, may kakaibang pag-ikot ng katawan niya na parang nagiging mas matanda, mas malambot at mas mabagsik ang mga galaw. Hindi namin agad sinimulan ang labanan. Pinipilit kong mag-isip ng malinaw. Pinakilos ni Lola Lisa ang kanyang rosaryo at nagsimulang umawit ng orasyon, isang himig ng kalinawan at paghingi ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, nag-iba ang himig ng gabi.
Ang mga tunog mula sa labas ay tila nag-aatubling pumasok. Ang mga anino na dati ay malaya ay nagliwanag ng may kakaibang estilo, hindi na lamang takot kundi pagnanais na mapanumbalik ang isang nawawalang pagkatao. Lumapit ako kay Kanor at tinanong ko siya ng tuwiran, ano ang nangyari sa inyo? Ano ang koneksyon ninyo sa bata? Napabuntong hinga siya at huminto sa gabi. Sa isang iglap, may lumabas na salita mula sa bibig niya na hindi ko inaasahan. Siya ang aking anak, sabi niya, at may pag-iyak ng paggalito sa tinig. Doon, bimigat ang mga sandali. Hindi na simpleng laban ang hawak namin, kundi isang kwento ng pamilya, isang pamilya na may mga lihim at mga paghihigante. Humiga kami sa pagitan ng kalaban at katawanan. Si Lola Alicia na dati naming narinig na isang babaeng nawala, umiyak at nagsalita ng pagkakasalungatan ng kanyang buhay. Naging aswang ako, bulong niya, at ito ang salita na sumapog sa hangin. Ginamit ako ng dilim, ngunit hindi ako nagpapalagay na ang aking anak ay maging bahagi ng pagkasira. Hindi iyon paghingi ng kapatawaran lang. Ito ay pagsisisi na nabato ng tunay. Ang confession ni Lola Alicia ay hindi nagtanggal sa pangamba, ngulit nagdala ng kalinawan. Siya ang ina ng bata, at siya ay naging bahagi ng bagay na nalalasap namin sa gabi. Ipinaliwanag niya na may lumang sumpa sa angkan nila. Isang usapan na pumapasok sa mga gabing may tagasunod na kasalanan at pagnanais. May mga pagkakataon daw na ang katawan ng tao ay nagiging daan para sa isang iba pang anyo. Ngunit may isa ding bagay na kitang-kita sa kanyang mga mata, ang pagnanais na tumubos. Hinding-hindi ko siya inabandona dahil sa pag-aayaw. Sambit niya. Iniwan ko siya dahil ayaw kong madamay niya ang lahat ng ito. Nilisan ko siya ng dahil sa takot at pag-ibig. Mas pinili kong ilayo siya kaysa ayaan siyang lumaki sa ilalim ng kalikuan. Doon napahinto ako. May bahagi sa akin na nagtatalo. Kung ang magulang ng bata ay nagtanong na ng awa, magagawa ba namin ang paghatol? Bilang manunugis, sanay ako sa mga malinaw na misyon. Kapag may demonyo sa gubat, dapat itong itapoy. Ngulit hindi ito demonya lamang. Ito ay isang taong naghahanap ng kapatawaran, at ang bata ay hindi utak ng kasalanan. Ang moral na tanong ay hindi dapat madaliin. Huminto ang laban ng sandali. Si Mang Kanor ay lumapit sa aking harapan at nagtatangkang ipagtanggol ang babae. Hindi ako ang gusto, sagot niya ng malakas, at may pagkahumaling ang tinig. Hindi ako nilikha para pumatay. Pinisit ako ng lahi. Ngunit hindi ko pinili na mangyari ito nang hindi ko sinasadya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tanong ko sa sarili, paano mo haharapin ng isang nilalang na sabay na nagkasala at nagsisisi? Sa puntong iyon, nag-umpisa si Lola Lisa ng mas malakas na orasyon. Hindi niya iniutos na tayo ay umatake. Siya ay humiling ng liwanag upang makita ang totoo sa loob ng bawat isa. Habang umaawit siya, may mga piraso ng abo na tila umuusbong mula sa katawan ni Kanor. Hindi eksaktong abo na goberna ng aboy, kundi parang abo ng isang bagay na unti-unting nawawala. Nakita namin ng katawan niya na nagiging mas mahina. Ang mga mata niya na dati nagliliyab ay napapawi ng pwede. Sa wakas, sa isang huling pag-iyak ng hangin, naglaho ang anyo at ang natirang anyo ay tila natunaw sa lupa. Hanggang sa may natitira na lamang ay isang maliit na bungkos na abo sa ilalim ng langit. Hindi ko ilalarawan ang pagkaantik sa puso namin. Ang pagkawala ng isang nilalang, kahit na ito'y aswang, ay hindi dapat sinasaya. May kalungkutan sa loob ng alaala. Ngunit ang mas malaking bagay, nagpatuloy ang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Lola Alicia at sumunod ng tahimik. Siya ay lumuhod sa harap namin. Hinahaplos ang sanggol ng may pag-ibig at paghingi ng kapatawaran. Patawarin ninyo ako, sabi niya, at hindi ko matukoy kung ito'y direkta sa amin o sa sarili. Dumating ang tanong, ano ang gagawin namin sa sanggol? Ang komunidad ay napuno ng debate. Ang ilan ay nagsabing dapat kitilin, huwag hayaang magpakalat ang binhin pinagmumulan ng kasamaan. Ang iba, kabilang ang ating mga ina at mga matatanda, ay nagtuturo ng ibang landas. Ang bata ay inosente. Ang aming desisyon ay kailangan maging pantay,
hindi dulot ng takot lang. Nagkaroon ng isang mahabang talakayan sa dampa. Lumabas si Mang Rogelio, isang magsasaka na kilala sa aming baryo bilang alam ang lupa at may mabigat na budhi. Kung kayo po ay nalulito, sabi niya, ibigay natin ang bata sa isang pamilya na may tibay at taos-pusong hangarin na alagaan siya at saka bantayan natin ang paglaki niya. Ang tanging paraan para tapusin ang siklong ito ay hindi sa paggiba, kundi sa pagbuo. Hindi iyon madaling sinabi ni Mang Rogelio, ngunit ang kanyang paninindigan ay may kapangyarihan. Napagpasyahan namin na ang bata ay ibabahagi sa isang pamilya na matagal nang sinubukan magkaroon ng anak. Ang pamilya ni Mang Rogelio na pinakamalapit na may kakayahang magbigay ng mapayapang buhay. Hindi ito ang Canor family na dati naming tinitingnan. Sa halip, ito ay isang imapang sangay, mga magsasaka na hindi nadamay sa sumpa. Bibigyan namin sila ng pananagutan at babantayan ng komunidad. Ang paglipat ng bata ay hindi simpleng transaksyon. Ito'y seremonya. Bago pa kami magpaalam, nagsagawa si Lola Lisa ng isang orasyon ng bag-alis, hindi para iwan ang bata sa isang sementeryo ng pagdurusa, kundi para bigyan siya ng proteksyon at pagkakataong lumaki ng may pag-ibig. Inilagay niya ang pulang tali sa pulso ng bata at may isang tinig na dumaan sa hangin, tila nag-alis ng anumang piraso ng pagnanasa na nais lumaki ang kasamaan. Hindi ko inisip na ang ritual ay magdudulot ng siguradong kapayapaan. Hindi kami mga magician, ngulit ang pag-asa na dala ng ritual ay sapat na para magbigay ng bagong pagkakataon. Si Yanyan ay napuno ng emosyon. Nakipag-usap siya kay Lola Alicia ng tahimik at may mga luha na bumabagsak. "Bakit mo ginawa iyon?" tanong niya, at hindi ko mawari kung ito ay galit o labis na pag-aalala. Ang sagot ni Lola Alicia ay payak at may pagsisisi. Iniligtas ko siya sa paraang alam ko noon. Hindi ko pinili ang lahat. Kung may naggawang mali, ay ako ang may sala. Ngunit ngayon, gusto kong magbago. Si Yanyan ay yumanig. Hindi iyon simpleng kapatawaran, kundi proseso. Iniwan amin ang pagdurusa at pinalitan ng aksyon. Ang aming komunidad ay nagbigay ng pag-asa. Pagkatapos ng paglipat ng bata sa pamilya ni Mang Rogelio, may nangyaring pagbabalik loob sa aming tahanan. Hindi perpekto, hindi agarang pagwawasto. Ngunit may maliit na pag-umpisa ng paghilom. Si Yanyan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagbabalik ng kanyang dating sarili. Siya ay nagsimulang magluto ng mas maingat, tumawa ng malakas sa harap ng mga maliit na bagay, at sa gabi ay naglalagay ng kamay sa kanyang tiyan na parang kinakausap ang anak na di pa naroroon. Ako naman, nananatili bilang manunugis, ay muling natutunan ang kahulugan ng tungkulin. Hindi lamang paghahanda laban sa panganib, kundi pagiging bantay na naglilingkod ng may pag-ibig. Sa mga sunod na linggo, ang baryo ay dahan-dahang bumalik sa normal. Ang kwento ng raid ay naging panimulaan sa mga bagong usapan. Ang mga matatanda ay nagdala ng pag-aalala at mga pagdarasal para sa ating mga kasama. Ngunit may bakas pa rin ng pag-aalala. May ilan sa amin na nag-uulat na may mga gabi pa ring may nakikita sa gilid ng mga damuhan, mga mata na kumikislap ng malayo. Hindi namin iniiwasan ang mga iyon. Sila'y paalala na ang mundo ay hindi malinis na alisin ang lahat ng kadiliman sa isang iglap. Nagbunga rin ang mga pangyayari ng pagbabago sa loob ni Yanyan at sa akin. May gabi na nagising ako at nakita si Yanyan na nag-iilaw ng maliit na kandila. Hawak ang laruan ng bata na naiwang medyo mabaho at kupas. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. "Martin," sabi niya na tila nag-iiba ang boses. "Hindi ko pinagsisihan na inalagaan natin siya. Kung minsan, ang pangangailangan ng puso ay umiiyak ng mahina." Naaliw ako sa kanyang sinabi. Maliit man iyon, malaking bagay sa akin. Napuno ako ng pag-asa at pagkatakot ng sabay. Ang parehong damdamin na nagbunsod sa akin na maging manunugis mula sa simula. May isa pang pangyayari na hindi ko malilimutan. Ilang buwan ang lumipas at nagpunta sa amin si Lola Alicia, hindi bilang isang nawalang konsepto, kundi bilang isang taong may mabigat na pasanin. Siya ay nagtungo sa bahay na may dalang bunga at uminom kami ng mahinahon. Humingi siya ng permiso na makipag-usap kay Yanyan ng walang ibang kasama.
Pinakinggan ko ang pag-usap nila mula sa pintuan at narinig ko ang pagbubukas ng pusod ng pagkatao ni Lola Alicia. Nangyari ang lahat dahil sa akin, sabi niya, parang isang santo na nag-aamin ng sala. Kung may karapatan akong magsabi ng huling salita, hihimilingin ko sa inyo na subukan ang pagbabagong ito. Huwag ako hatulan magpakailanman. Hindi ako pwedeng magsabi na sumagot si Yanyan agad. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko ang malumalayang sagot. Ang pagsisisi ay hindi basta may pangako, ngunit bibigyan kita ng pagkakataon. Ang maliit na sandaling iyon ay parang isang ilaw sa gitna ng gabi, hindi malutong na tagumpay, ngunit simula ng bagong paglalakbay. Hindi namin inalis lahat ng proteksyon. Nagpatuloy kami sa pag-ikot sa gabi, pinatatag ang mga usad at nagtayo ng maliit na grupo na magsasanay upang protektahan ang mga ina. Nagtaguyod kami ng isang sistema ng pagtutulungan. Ang bawat pamilya ay magtatalaga ng isang gabing bantay. May mga lugar na nilagyan ng pulang tali at may mga puno na nakapabalot ng mga dahon na pinaniniwalaang nakaiingat. Ito ay hindi perpektong solusyon, ngunit ito ay isang pangakong ginawa namin bilang komunidad. Ang pag-iral ng sanggol sa aming buhay ay nag-iwan ng bakas na mahirap alisin. Hindi lamang siya nagdala ng takot, nagdala rin siya ng isang pagkatuto. Ang katotohanan ay hindi laging malinaw, at ang kabutihan ay hindi laging walang blemish. May mga panahon na ang paggawa ng tama ay hindi malinaw. May pagkakataon na ang hangarin ng puso ay magtulak sa iyo na gumawa ng desisyon na hindi katanggap-tanggap ng lahat. Ngunit sa lahat ng iyon, ang mahalaga ay mayroon kang pagkilos na may puso at may pag-ibig. Muling bumalik ang katahimikan sa baryo, ngunit ang katahimikan ay hindi na kasing inosente noon. May mga gabi na nakaupo ako sa labas ng kubo, pinagmamasdan ng buwan at iniisip ang mga tanong na hindi ko mabigyang linaw. Ano ang tunay na likas ng kasamaan? Paano natin inaangkin ang responsibilidad kapag ang hatol natin ay nagdudulot ng kabigatian? Kung may natutunan ako sa mga gabing iyon, ito ay ang kahalagahan ng pag-uusap at ng pagbibigay ng pagkakataon. Lumilipas ang taon, nakita ko minsan ang bata, hindi na siya nagngangalang lalaki pa. Tinawag na siyang Tala sa bagong tirahan niya dahil sa sinag ng liwanag na palaging lumalabas sa kanyang mukha kahit madilim ang gabi. Nakita ko siyang lumaki ng malusog sa bahay ni Mang Rogelio. Nakita ko siyang tumakbo sa palayan, naglalaro ng walang takot. Ngunit may mga ibang sandali rin na siya'y tumitig na parang may naririnig na hindi kami. Mga sandaling tumatayo siya sa gilid ng gubat at nakatitig sa loob. Ang mga mata niya nagliliwanag na hindi normal sa isang bata. Hindi ako nagsasabi na siya'y masama. Ako ay nagsasabing siya'y kumakatawan sa komplehidad ng buhay, ang halong bihaya at panganib. Sa isang habang panahon, ang aming baryo ay naging mas bukas sa pagdinig ng mga kwento. Hindi namin itinaboy ang mga lumang paniniwala. Sa halip, pinagyaman namin ang kaalaman. Ang mga bata ay tinuruan kung paano mag-ingat at ang mga ina ay suportado. Nagpatuloy ang buhay namin. May mga anihan, may kasal, may fungging pagkitas na nagbubuo ng komunidad. Ngayon, kapag umuwi ako mula sa mga pag-ikot at pinagmamasdan ng mga bituin, naaalala ko ang lahat, ang pasanin, ang takot at ang pag-asa. Ako si Martin, manunigis ng aming baryo. Hindi ako perpektong tao at hindi rin ang aming mga desisyon perpekto. Ngunit ang pag-ibig namin para sa aming tahanan at sa mga inosente ay nagbunga ng aksyon. Minsan, kailangang ilagay ang sarili sa harap ng panganib. Minsan, kailangang tumalikod at magbigay ng pagkakataon sa pagbabago. Ang sanggol na napulot namin sa kuta ng mga aswang ay nagbukas ng maraming tanong at nagbigay rin ng maraming sagot. Hindi mga kasagutan na maliligay sa aklat, kundi mga aral na natutunan habang buhay. Kung may natutunan kayo mula sa kwentong ito, huwag ninyo itong itago. Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan o opinyon sa comment section. Baka may kilala kayo na may sariling karanasan sa folklore o may tanong na gustong pag-usapan. I-like at isubscribe para sa susunod na tunay na kwento mula sa bundok at baryo. Maraming salamat sa pakikinig at mag-ingat kayo sa paglalakad sa dilim. May mga bagay na dapat bantayan, pero mas marami ring bagay na dapat ipaglaban ng may puso.